What is up mga pare ko? At ayun, meron tayong gagawin dito sa ating project car na Kia Pride. Ito yung isa sa mga problema ng mga old model project car, kagaya nitong sa akin. Ngayon, kung nangyayari din sa iyo to at parehas tayo ng nagiging problema rito, so yung video na to ay para sa iyo. Expected na rin natin dito sa mga ganitong klaseng edad na sasakyan ay may mga problema na rin talaga itong lumalabas at nararamdaman. Nakikita kong isang problema niya ngayon na siguro mga 3 months ko nang tinitiis at saka ilang beses ko na rin siyang ginagawa ng paraan pero hindi ko talaga mahuli-huli yung sakit niya. Ang naging sakit nitong project car natin ay yung headlight natin. Ang problema ko dito sa headlight nito ay wala siyang low. Puro lang siya high. Pagka high beam, wala naman ako nakikitang problema. Kahit nagfi-flicker or nawawalan na ng ilaw yung headlight natin, hindi nangyayari yun. Pero pagka naka-low ako, andun yung time na unti-unti nang humihina yung buga ng ilaw ng headlight natin. At saka at the same time, pagka nagpa-flasher ako, nagfi-flicker yung headlight natin pag naka-low. Pero pag naka-high naman, wala akong nakikitang problema. So, yun, marami na rin akong ginawa dito mga pare ko. So, nagpalit na rin ako ng mga relay at saka nagdagdag na rin ako ng ground sa headlight natin, so wala pa rin nangyari. Pinagdudahan ko nito ay yung column switch natin o yung switch sa loob. Ako yung contact dun sa may switch niya sa low ay kumbaga konti na lang ba yung nagko-contact sa kanya, kaya nangyayari mahina na siya bumato ng kuryente. Pinaka the best na solusyon doon, palitan ng column switch or kaya magkabit tayo ng alternative na switch para sa low. So hindi ko na gagawin yon. Isip kong solusyon, maglalagay ako ng panibagong harness dito. Ito yung kakabit natin mga pare ko para magkaroon na tayo ng walang pawala-wala na headlight, lalo na sa low beam na talagang problema ko to dahil nawawala-wala yung ilaw ko sa low beam. So ito, papakita ko sa inyo mga pare ko yung laman nito at saka kung paano to gagana. Sobrang dali lang ikabit nito mga pare ko dahil plug and play lang to doon sa H4 socket natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga nandito sa harness na to. Dito mga pare ko sa wire harness, meron tayong dalawang relay, fuse box, put ng H4 socket natin para sa bumbilya natin. Same lang din dito sa kabilang side, input din tayo dito ng H4 na bulb. Ayan. At saka itong saksakan papunta doon sa wirings ng headlight natin. O mangyayari pa rin ito mga pare ko, ang magiging switch pa rin natin, pa rin na column switch natin ngayon. So hindi tayo magkakabit ng panibagong switch ng ilaw para dun sa loob. Kung paano tayo mag-on ng headlight, ganun pa rin ang gagawin natin kasi ito pa rin natin ikakabit yung pinagsaksakan ng bulb natin. Kumbaga, kahit ang ibato lang ng column switch natin ay maliit lang na voltahe, trigger siya at mag-on yung headlight natin. Kumbaga trigger lang ang gagamitin natin. Ito yung magpapalakas sa headlight natin. Wala tayong babaguhin, isasaksak lang natin. So gagawin natin ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung setup nito. Lalatag ko lang to doon sa may engine bay natin. Na-set up na natin dito. So yun, nilatag ko na lang muna para maipakita sa inyo kung paano siya gumagana mga pare ko. So ayun, gaya ng sabi ko sa inyo, plug and play lang talaga siya. Para dun sa mga namumblema ng headlight na walang low, headlight na mahina ang buga, headlight na nagpi-flicker. So, ito yung magiging solusyon natin mga pare ko. Itong wire harness na to. Ayan. So plug and play, ito yung sinasabi ko. Na yun, ikakabit nyo lang dito yung... At nga pala, tinanggal ko lang yung water reservoir ko dito dahil nga nandito siya. So para ma-access natin tong wire lang na to. So ayun, kagaya ng sabi ko, meron siyang dalawang relay dito. Yan, tig-isa bali siya. Isang left and right yan para sa ilaw na yan. And then meron siyang fuse box para sa positive dito. At saka yung H4 socket na para dito natin ilalagay yung socket nung bulb natin ng headlight. Ayan, may ground din siya. So kinabit lang muna natin siya dyan. Then dito sa kabilang side, ganun din. Isinaksak natin dito sa H4 socket yung socket naman ng headlight bulb natin, tsaka yung ground. O, ito yung harness. Patawid dito sa kabila.
At saka yung magiging switching nito mga pare ko, ito yung sinasabi ko na ikakabit nyo lang din dito sa dating linya yung pinaka switch. Yan, kinabit lang natin siya dyan. Yan, kinabit lang. Ito yung socket ng headlight natin na may fan. Ayan, may fan tong bulb ko eh. Socket. Kumbaga, hindi nakarekta dito yung bumbilya. So, dumaan siya dito sa harness. At magiging switch natin ay yung dati pa rin nating switch. Pakita ko sa inyo na dito pa rin ang switch niyan sa loob. Sa may column switch pa rin. So, on natin yung switch. On natin, ayan. May ilaw din, headlight. Okay, tara sa labas. Ayan. So, ayan. Ang lakas na ng ilaw niya. Ang lakas na ng ilaw natin. Naka-low pa lang yan. So, nagiging problema ko kasi noon yan. Nag-flicker siya. Kung hindi man siya mag-flicker, ilang minuto lang, pahina ng pahina yung ilaw. So, ayan. Kitang-kita ko na yung diferensya ngayon pa lang. Yan. Iyahay natin ngayon at saka ilolow natin. Then, magpa-flasher din ako. Ipapakita ko sa inyo na hindi na siya nag-flicker. So ayan mga pare ko, naka-hazard pa ako niyan. Ayan. So ayan, naka-hazard pa tayo niyan. Then kung mapapansin nyo, yung bumper light natin ay ginawa ko na kasing park light yan. Kaya hindi nyo nakikitang nagbiblink yan. Dahil ang hazard sa ka-flasher ko ay itong sa gilid na lang. Ayan na nga mga pare ko, nakita nyo na ganun lang siya kadaling ikabit dito sa Kia Pride natin. So pwede to kahit saan nyo ikabit to na sasakyan. Basta H4 socket. So pwede to kahit saan. Dun sa mga pawala-wala yung headlight, saka walang low. So ito yung magiging solusyon natin mga pare ko. Ito na lang talaga yung naging final solution ko. Dahil yun, nabulat-lat ko na lahat yan. Mga wirings, naging okay na yan. So ganun pa rin. Kaya tama kasi yung duda ko talaga na column switch talaga yung may problema. So kahit may problema yung column switch natin, ayan, nakita nyo naman na gumagana talaga yung wire harness na to. Gagawin ko ngayon, iayos ko lang itong wirings na to para maging okay na. At yun, balikan ko kayo mga pare ko. Mga pare ko, naikabit na nga natin. Ayan, permisa na yung harness na yan dyan. So yun, wala kayong makita ditong nakasabit-sabit dahil nga naitago natin ng maayos yung wire harness natin. So ito na yung naging setup mga pare ko. Ayan, itong may fuse box, ayan, nakakabit siya, nakarekta siya dito sa positive natin. Ayan, dito ko na siya nilagay sa positive natin. And then yung dalawang relay natin, ayan, dito ko na kinabit. Dito ko na rin kinabit yung isang ground ng H4 socket natin dito. Yan, kasi may tornilyo naman yan eh. Kaya sinama ko na rito. Yan. So ayan, itatago lang natin siya dyan na nakaganyan. Then ilalagay na natin ngayon yung coolant reservoir natin. Yan. So ganun lang mga pare ko, kadali. So ayan, sa mga magtatanong, ito pala ay big 3 wires para to sa ground. Grounding kit to ng body natin. Yan, para mas lumakas pa yung ground. Matagal na rin to na naikabit natin. So malaking bagay yan para sa ground ng mga body ng sasakyan natin, para mas malakas yung ground. So ayun, pinagapang ko yung kabilang side ng harness papunta rito sa ilalim na nito. Yan, tsaka ito, yan. Tsaka yung ground naman nito mga pare ko, yan, kinabit ko dito yung connector. Yan, so okay na okay yan. So ganun lang mga pare ko, ganun lang siya kadaling ikabit, plug and play lang talaga. At saka ang control pa rin ng ilaw natin ay dun pa rin sa may switch natin ng headlight talaga. Yung problema lang naman natin ay liit na voltahe na lang yung dumadaloy dito sa headlight natin nung di pa ako gumagamit ng harness na yan. So ang naging silbi lang naman ngayon ng switch natin ay trigger niya na lang yung ilaw, pero yung nagsusupply talaga ng mas malakas na voltahe para dito sa headlight natin ay itong harness na kinabit natin. Kasi makikita nyo naman na nakarekta na siya dito sa baterya. So trigger na lang ang nangyayari dun sa
switch natin na stock. So ayun mga pare ko, wala tayong nagalaw dyan na komplikado, stock na stock pa rin. Nagdagdag lang tayo. Ang tawag talaga sa harness na yan ay headlight intensifier. Solve na rin yung problema ko sa headlight na walang low, may low man, pawala-wala. Kung hindi man pawala-wala, nagpi-flicker. So ayun, kung nakaabot ka, paki-comment kung tiga saan ka, kung saan umabot yung video natin na to. At paki-like, subscribe, and follow na rin kayo sa page natin. Alright!